Hello everyone! Si Luda ito. Welcome to Luzon PH. Bakit nga ba gustong-gusto ng mga tao noong unang panahon na bumuo ng mga naglalakihang mga higanting mega na struktura mula sa mga bato? Well, maganda na nga na ginawa nila iyon dahil sa mga nagdaramihang nakalipas na mga sibilisasyon, yun lang ang kanilang mga naiwan. Kaya sa bidyong ito, pag-uusapan natin ang mga sinaunang mga lupain kung saan naroon na makikita ang mga naglalakihan at mga higanting bato na magpapakamot ng iyong ulo. Sa ibang salita ay hindi maipaliwanag ng science. Ang sinaunang tibagan ng mga higanting bato bago dumating ang malawakang baha. May isang nakamamanghang lugar na nadiskubre sa timog kanluran ng Amerika na isang hindi inaasahan at ang pruweba ay nandoon. Makikita na talagang ikinagulat ng mga eksperto at dahil doon ay napapaisip na lang sila kung meron nga ba talagang advanced na sibilisasyon na ating hindi pa nalalaman na minsan lang nakatira sa Utah. Kaya't ano nga ba yun? Ang mga archaeologists ay may nadiskubre na isang sinaunang malawak na tibagan ng mga higanting bato bago dumating ang malawakang baha. Ang misteryosong tibagan ay matatagpuan sa may norte ng Monument Valley na nandoon sa gitnang bahagi ng border ng Utah at ng Arizona sa Amerika. Pero teka, ano nga ba ang tibagan na yon? Bakit ito mahalaga? Ang tibagan ay isang bukas at malawak na minahang pinaghukayan ng mga bato, mga buhangin, mga graba, at iba pang mga materyales na mga binubungkal mula sa lupa. At ito yung mga materyales na karaniwang ginagamit sa mga construction, sa mga manufacturing at iba pa. Ang napakalaking mga bloke ng mga bato dito ay mukhang mga nanggaling sa factory ng mga brick na gawa para sa mga higante. Ang mga bloke ay mukhang pinutol mismo mula sa kilid ng bangin. Ang mga bloke ay hindi natural na parisukat na may malinis na linya na mga marka kung saan ito ay nakahiwalay mula sa gilid ng bangin. Sa ibang kaso, ang mga ito ay mga perpektong mga parehaba ang sukat. Kaya ayon sa napakaraming mga tao, imposible namang nagawa ito ng ina ng kalikasan. Ang ganitong kadaming may diretsong linya at may 90-degree anggulo pa. May ilang mga bloke ng mga higanting bato pa nga ang nawawala doon na para bang ang mga parisukat na bloke ay mga nadala na sa kung saan mang lugar. Pero ang nakakabaliw doon, walang malinaw na paliwanag kung paano ang mga ito ay nadala kung saan man. Dahil kahit na sa ngayong modernong teknolohiya na ating nagagamit, ang pagdadala o paglilipat ng mga ganitong higanting bloke ng bato mula dito ay talagang imposible. Habang wala pa sino man ang nakakatimbang kung gaano itong kabibigat, pero ito ay nagmumukhang may bigat na kumulang na 900 tonelada. At ang iba pa nga doon ay may sobra ang laki na mukhang doble ang laki. At maaaring may bigat na 1,800 na tonelada. At ito pa ang isang interesado ha. Gusto kong dalhin ang iyong pansin sa kabilang dulo ng mundo. Ang lugar na kung saan doon ay mayroong pinakamalaking bloke ng mga bato na kailanman ay mga natibag. At nandoon tahimik na nakahilata o mga nakalimutan na. Ito yung mga higanting bloke ng bato sa may Baalbek, Lebanon na hawig sa higanting bloke ng bato na matatagpuan sa Utah ng Amerika. Ang mga ito ay hindi lang magkakahawig pero may pareho ring bigat. Idagdag pa diyan na hindi rin maipaliwanag ng mga scientists ang mga ito. Sa Lebanon, doon ay mayroong 6 na mga higanting bloke ng mga bato na madaling makilala dahil sa kanilang mga sobrang megalithic na higante ang dating. Wala saan man sa may antiquity na maaaring matagpuan ang ganitong may higanting sukat. Ang pinakamaliit sa 6 na higanting bato ay bahagi ng pader na nandoon sa templo ng Jupiter Ball ng mga itinayo ng mga Romano. Subalit, hindi malinaw kung ang mga Romano nga ba ang nagkorba sa mga batong iyon o baka naman sa simula pa lang, ang mga bato ay mga nandoon na. Posible rin na hindi ito mga ikinorba ng mga Romano na maaaring muling ginamit na lang nila ang mga bloke ng mga bato na nandoon ng mga itinayo ng mga malalayong sinaunang sibilisasyon. Ang bawat isa sa 3 maliliit na mga higanting bato
ay may bigat na 800 tonelada. Kaya't ang mga ito'y medyo magaan ng konti kaysa sa mga higanting bato na nasa yuta ng Amerika. Ang iba pang 3 higanting bloke ng mga bato ay hindi parte ng anumang istruktura. Ito'y mga nandoon lang na nakahiga sa kung saan man. Ang pinakamalaki sa 6 ay kilala sa tawag na ang Nakalimutang Bato. Nadiskubre lamang ito noong 2014 ng mga grupo ng mga archaeologists mula sa German Archaeological Institute. Ito'y may nakakagulat na bigat na 1,600 tonelada at may haba na 64 na talampakan na sa ngayon ito ay kilala bilang isa sa pinakamalaking bloke ng mga bato na kailanman ay natibag. Subalit, wala sino man ang nakakaalam kung paanong ang mga bato ay naputol at paano itong nadala sa lugar na iyon. Subalit, mukhang ang mga bato ng Baalbek at ang mga misteryosong bato sa Utah ay konektado. Pero, ito nga kaya na ito'y pruweba na minsan nang mayroong mga sibilisasyon dito sa ating mundo bago dumating ang sinaunang malawakang baha? O kaya yung mga sibilisasyon na hindi pa natin nalalaman? Ikaw, meron ka bang idea? I-comment mo dyan sa ibaba ng video. Ang misteryosong sinaunang megalithic na struktura ng Japan, ang Ishinohoden. Isa sa pinakamisteryoso at kahangahangang monumento sa Japan ay ang may sobrang laking istrukturang bato na nandoon nakatayo sa may 20 talampakan mula sa lupa. Ito ay may bigat na mahigit sa 500 tonelada at wala sino man ang nakakaalam kung saan itong nanggaling. Ang nakamamanghang pagkakabuo nito ay nandoon nakatayo na para bang ang bato ay nakalutang sa itaas ng maliit na lawa. Ang pangalan ng monumento ay Ishinohoden at matatagpuan sa sinaunang syudad ng Takasago. Sa paniniwala ng mga lokal na mamamayan doon, ito ay trabaho o gawa ng 2 magkasamang Diyos na sinusubukang magpatayo ng kastilyo sa gilid ng bundok ng Hodenyama sa loob ng isang gabi. Subalit sila'y nagambala ng ibang Diyos, kaya't naiwan nilang hindi tapos ang kastilyo. Ang tanging natitira na lamang doon sa ngayon ay ang higanting bato. Kung ano nga ba talaga ang bato, wala sino man ang nakakaalam. Ang tangi lang nalalaman ng mga eksperto na marahil ito ay ipinatayo ng mga Diyos. Ang Ishinohoden ay isang hindi marisolbahang misteryo sa kasaysayan ng mga Hapon at nagkataon na ito'y nakalugar ng di kalayuan mula sa Nara. Ito yung sinaunang kapitolyo ng Japan. Ayon sa haka-haka ng mga eksperto na maaaring ito'y mga gawa ng mga Jemon na mga tumira sa isla noong panahon ng prehistoric. Ang mga Jemon ay naging maunlad sa Japan mula sa taong 14,000 hanggang sa 2000 BC. Ito rin ay matatagpuan sa hindi kalayuang lugar na kung saan doon ay mayroon din isang pinakamalaking megalith na maaaring narinig mo na. Ito yung Masuda no Ewafone. Pareho ring monumentong bato na sobra sa higante ang laki at wala sino man ang nakakaalam kung sino ang bumuo ng mga ito, kung kailan itong nabuo at kung anong pangunahing layunin nito. Siya nga pala, idagdag pa dyan, ang mga matatandang kwento at alamat ay talagang mga buhay na buhay pa rin sa Japan dahil noong panahon na kasikatan ng COVID, ang Ishinohoden ay naging isang pangunahing atraksyon habang pinipilit ng mga tao na hindi umalis ng kanilang mga tahanan. Subalit marami pa ring mga nagdaragsaan sa monumento dahil sa paniniwala nilang sila'y mabibigyan ng swerte at mapapanatili nito na sila'y ligtas mula sa sakit. Ang mga megalith ng Gornaya Shureya, Siberia, isang malawak na abandonadong lupain, walang kapatawarang lugar na nasayang na doon ay may sikretong nakahilata sa ilalim ng mga nagkakapalang patong ng mga nagtitigasang yelo at niebe. Subalit noong 2013, ang misteryosong natunaw dito ay maaaring dumurog sa pundasyong kasaysayan ng sangkatauhan. Sa pinakaloob ng mga kabundukan ng Shureya, ang mga explorer o mga mananaliksik ay nakatagpo ng hindi inaasahang tanawin at sila'y namangha at napakamot ng ulo. Mga higanting bloke ng bato. Ang iba
ay may bigat na mahigit sa 3,000 tonelada na mga maayos na natipon-tipon, mga pader na may kahanga-hangang pagsasama-sama at duwending malayo ang Pyramid ng Egypt dito. Isang napakahiganting construction na dito'y ibinubulong ang mas napakatandang sibilisasyon at mas malayong mas advanced kaysa sa ating inaakala. Subalit, paanong ang ganitong mga napakalaking istruktura ay naipatayo sa ganitong liblib na lugar at napakasamang lupain? Sino nga ba ang mga master na tagapagbuo nito? At ano kayang pangyayaring kalamidad ang sanhi na humantong sa kanilang pagkawala na ang naiwan na lang ay ang mga misteryosong higanting bato na mga monumentong nagmumulto mula sa kanilang minsang pamumuhay sa lugar na iyon? Isang tahimik at paulit-ulit na nawawalang sibilisasyon ng mga nakalipas na panahon. Noong 2013, ang ekspedisyon ay pinamanuan ni Georgy Sordov sa isang lugar na nanatiling nakatago noong panahon ng Soviet. Ito'y nandoon sa itaas ng may 3,600 talampakan above sea level. Sa lugar ng Gornaya Shurya ay makikitang nakatayo ang mga naglalakihang istrukturang bato, maayos na mga nakasalansan at may nakakasurpresang katumpakan. Sa kanilang pagdating, ang grupo ay nakatagpo ng mga bloke ng granite na may flat o patag na ibabaw at matutulis na ang gulo. At ang iba pa nga ay may taas na mahigit sa 140 feet at ito'y nagmumukhang may formang isang higanting pader na may habang mahigit sa 700 feet. Ang bawat isang bloke ng bato ay may sukat na 65 feet ang haba at may taas sa pagitan ng 16 hanggang sa 25 feet. Ang mga sukat ay talagang gagawin nitong duwende ang mga bato ng Stonehenge at ang Pyramid ng Egypt. Subalit may tanong na nananatili pa rin. Paanong ang ganitong may sobrang laking sukat na mga bato ay mga naikurba, mga napagpatong-patong at nailagay dito sa liblib na lupain? Ayon kay Sidorov, tinatansyang ang lugar ay may tandang pabalik pa sa 100,000 taon na dito'y iminumungkahi na ang pagsisimula na pagbuo ng mga construction ng mga tao dito sa mundo ay mas matanda pa kaysa sa ating inaakala. Kung kaya't iminumungkahing minsan nang may advanced na sibilisasyon dito sa ating mundo na mga naglaho at ito na lamang ang kanilang mga naiwan. Ang Gornaya Shurya ay talagang hawig na hawig sa ibang mga sinaunang mga megalith na mga istruktura kagaya ng Baalbek Stone sa Lebanon o kaya naman ay ang mga pader na bato ng Sacsayhuaman sa Peru. Sa napatagal na panahon, ang mga lugar na ito ay talagang misteryoso at napakahirap ipaliwanag ng mga archaeologists. Sa kabila niyan, ang Gornaya Shurya ay talagang naiba dahil sa kanilang sobrang naglalakihang mga bato at liblib na lokasyon na dito'y iminumungkahing may napakagaling na engineering ang mga sinaunang tao. Idagdag pa sa misteryo dito, ang ibang mga bato nito ay may mga bilog na butas na mga senyales na mga natunaw ang ibang bahagi nito na parabang ito'y nailantad sa matinding init. Ayon sa teorya ni Sodorov, maaring may kaalamang teknik ang mga sinaunang tao sa pagtutunaw ng mga bato. O maaari ding may pangyayaring naganap na thermonuclear sa lugar na sanhi nito at ito'y nananatiling kontrobersyal. Ano kaya sanhi ng ganitong pinsala? Ito kaya'y dulot ng natural na kalamidad o isang hindi inaasahang sinaunang teknolohiya? O maaari ding ang kinalabasan mula sa hindi inaasahang kalamidad na siyang sumira sa kung anumang istrukturang minsan nang nakatayo sa lugar nito? Mas lumalim pa ang misteryo dito noong hindi gumana ang kompas ng mga mananaliksik nang mailapit sa mga bato. Iminungkahi ni Sodorov na dito'y may geomagnetic field na ito'y ang natitirang sinaunang pinanggagalingan ng enerhiya kaparehas sa ibang mga sinaunang lugar. Kaya't ibinigay ang teorya na marahil na alam ng mga sinaunang tao kung paanong iayos na makakuha ng natural na puwersa at enerhiya na hindi pa natin nalalaman o nadidiskubre.
Kung ang mga megalith na bato ay gawa ng tao, mukhang napakaraming mga chapter ang nakalimutang ilagay sa kasaysayan ng sangkatauhan. Mga taong may mauhusay na kasanayan at kaalaman na mas mahusay pa kaysa sa mga kasalukuyang mga nakarecord. Kung tao ang nagbuo ng mga estrukturang ito, paano silang nabuhay sa ganung kasamang kapaligiran? Bakit sila tumira sa mga bundok ng Sharia kung saan mayroong napakalamig at nakamamatay na panahon? May teoryang maaaring ang sibilisasyong minsan nang nanirahan sa lugar nito ay maaaring nawala mula sa hindi inaasahang kalamidad na bumago sa kabuuan ng ating mundo. Nakagaya na lang ng istorya ng nawawalang sibilisasyon na syudad ng Atlantis hanggang sa sinaunang malawakang baha. Ang tanong, ang mga megalith nga ba ng Sharia ay ang mga labi ng lipunan na minsan nang nanirahang maunlad dito bago pa man na i-record ang mga sinaunang kasaysayan na mukhang ito'y nagmumungkahing ang pagkakabuo at maayos na hanay ng mga higanting bato ay gawa ng mga sinaunang tao na maaaring kaparehas ng ibang mga sinaunang lugar sa iba't ibang panig ng mundo. Sa kabila nito, dahil limitado ang nagawang pananaliksik sa lugar, kaya't para sa mga otoridad, ang lugar ay walang iba kundi natural na formasyon na iminumungkahing maaring ito'y mula sa geological na proseso na siyang humubog sa mga bloke. Subalit habang wala pang arkeolohikong investigasyon, ang konklusyong iyon ay nananatiling hindi malinaw. Ikaw, ano sa palagay mo? I-comment mo dyan sa iba ng video. Salamat sa panonood! Kung nagustuhan mo at nag-enjoy ka sa video ito, mag-subscribe ka na at i-share mo na rin sa mga kaibigan mo. Bigyan mo na rin ako ng thumbs up sa ibaba ng video. I-check mo na rin ang isa sa mga video sa kaliwa o kanan. Sigurado ko, mag-i-enjoy ka. See you on my next video guys. Hanggang sa muli. Bye!